So yun guys, welcome sa panibagong video. At yung ipapakita ko sa inyong video ngayon is ito lang naman yung video nung pagpunta namin sa hospital for my 6th cycle. Na dito ko na rin sasabihin syempre, na nakita niyo sa title, yung resulta ng aking MRI. Pero yung dumating kami doon, na doon na rin yung result na yun. Nakuha na rin namin yung result na yun, na pagpunta namin doon sa hospital na yun. Pero tumagal. Paano tumagal? Mamaya ko ikukwento sa inyo. Saglita, itong video na to saglita lang naman to eh. Kaya ikukwento ko na lang sa inyo after ng video na ipapakita ko sa inyo. Paroodin niyo muna itong video na to bago ko ikwento lahat sa inyo. So yan. Guys, today is the day. Ang araw ng aking MRI. Kulangot. So yan. At ngayon tanghali na, at least it is, anong oras ba? 12:37 and aalis na kami. And update ko lang para sa inyo, 6 PM daw yung start ng aking MRI. 6 PM daw yung start ng aking MRI. Pero syempre bago ako mag-MRI, magkakaroon muna ako ng creatinine test, which is kukunin yung dugo ko. Lagi naman nangyayari yun, kahit nung una-una pa lang, na kada darating kami sa room namin, sa hospital, kinukuhanan ako ng dugo, ini-scan yung ano ko. Syempre ginagawa lahat ng yung laboratory niya, pati urinal test, bago mag-start ng chemo. Ngayon naman, titingnan yung creatinine, bago mag-MRI. So, ganun ang mangyayari. So, yun. And ngayon, meron na raw nakita na room para sa amin. So, yun. Pupunta na kami doon. So, yun nakita nyo naman video na yun, yun yung video na kung saan nakadating na kami sa hospital. And so on, hapon yon. And then yung mga sumunod na pangyayari is ito na yon. Yung meron ako isang video na kung saan nakunan ko lang, pero syempre mukha ko lang, is yung tinawag na kami para sa MRI. Doon na gagawin yung MRI. Around 6 PM na rin to eh. So ito yung video na yan. Sunod ng MRI. Sunod. Wala mo ako ng wheelchair. Check. Kailangan niyo mag-gown? Sir, Gown? tanong ko po dun sa ano. Hindi siya nakagawa. Magsuot na lang. Kahit ipag ko na lang yan. So yun, yung nakita nyo na yun, yun na yung pagpunta namin sa MRI, 6 PM yun. Pero nag-start kami sa MRI mga between 6:40 to 6:50, mga between that time. Kasi alam naman natin na hindi rin makagad personal pa kagad sa MRI. Kasi may mga iba rin pasyente ron na kasunod ko, na before ako malagay doon sa MRI. So yun, and then naalala ko, sobrang tagal nun kasi tatlo yung pinaskan sa akin. Yung mata, yung utak, at saka yung spine ko. Yun yung iniskan sa akin sa MRI.
And then naalala ko nun, sobrang tagal talaga nung tinake na oras. Sabi sa akin 3 hours. Pero parang hindi 3 hours kasi natapos ako doon, tanda ko yun, mga nasa 9:58 PM natapos. So hindi siya parang 3 hours, parang halos 4 to 5 hours na rin siya. Kasi pag ikaw na kasi nasa MRI, hindi ka talaga dapat gumalaw doon. Walang sudden movement, walang ano kasi once na gumalaw ka, mauulit yung proseso ng scanning sa'yo. Ang pinaka-option talaga doon is matulog talaga. Yung talaga yung pinaka-best option doon is matulog. Kinabukasan, akala namin meron na resulta, and then dumating yung nurse, natanong namin, wala pa daw yung resulta. Tapos dumating yung residence doctor, and nakita daw niya yung parang initial result ng MRI. So initial, hindi pa siya pinaka-official. Kumbaga parang nasilip lang niya, parang ganun. Na meron pa daw akong konting tumor sa utak ko, na maliit na lang daw. Ang makakapag-desisyon kasi noon, o makakapag-usap talaga ng ano noon, o magsasabi sa amin na pinaka-official or sabihin natin yung resulta na nababasa ng mga doktor. Kasi yung mga doktor kasi una nakakabasa ng mga resulta bago namin makuha yung pinaka-official na resulta ng MRI namin. So yung mismong doktor, kumbaga yung pinaka-head ng residence doctor. So yun, which is wala kasi siya doon nung time na yun, nung day na yun. So sinabi nung residence doctor namin, kinabukasan pa may schedule yung doktor na yun sa hospital na yun. So yun. So siya kasi mas makakapagsabi sa amin. So ayun, dahil doon, di another ano naman kami, kinabukasan na naman. Kasi nga, kaya kami tumagal sa hospital ng 3 araw because wala agad yung resulta. Kasi kala ko meron na, meron na agad. At pangalawa, wala doon mismo yung doktor ko. Hindi siya nakaschedule doon sa araw na yun. So kinabukasan pa. So ayun, and then yung kinabukasan na, dumating na siya. And ang pinaka-resulta ng aking MRI is wala na raw akong tumor. Yes, wala na akong tumor. And sinabi sa akin na under monitoring na lang ako. So this coming August is mag-MRI ulit ako pero sa utak na lang. Ito na lang yung titignan na i-scanin sa MRI. Under monitoring na lang ako. And then pinagbawal ako sa mga processed food, sa mga ibang mga drinks, like you name it, kahit anong drinks. Kumbaga kahit bawal na ako sa mga soft drinks, bawal na ako sa mga mga sodas, kahit anong sodas na nakikita, kahit mga milk teas, o kahit anong mga bawal na ako dyan. Ayun yung nangyari sa hospital. At yun, ngayon, nagpapalakas ako ngayon, kung ano may ginagawa ko dati, nag-exercise, consistent lang tayo sa ginagawa natin, at hindi pa tayo makalabas, or anything na kahit anong ginagawa natin sa buhay natin, because yung sa mata ko naman is malabo. Wala nagbago sa mata ko hanggang ngayon. Yes, wala nagbago sa mata ko. At ito naman yung susunod na gagamutin or titignan ng doktor ko naman sa mata. Nga pala, meron palang resulta, yung kung saan yung resulta na kung saan yung mga doktor nakakakita nung MRI result ko, which is yung sa utak, yung nasabi ng doktor ko na wala nang tumor, ganun. Which is sinabi niya rin doon sa residence doctor na yung maliit na pala yun, ugat pala yun. Ugat yun na kung saan nandoon yung tumor dati na ngayon nakikita na yung ugat na yun. Parang ganun yung sinabi niya. So yun guys, maraming salamat sa panonood na na-hope na nagustuhan nyo yung konting update lang sa akin na wala na akong tumor. And yeah, and kung na-enjoy mo itong video na to, please like and subscribe para see you guys in the next video. Bye.